Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel for marker analysis. At ang padala sa atin ng mga videos ngayon at litrato ay tungkol sa mangrove treasures. Katulad din ito ng aking treasure hunting noong 3 years ago na ang treasure ay nasa mangrove area na hindi ka panipaniwala pero totoo. Okay, so bago tayo mag-umpisa, of course, shout out muna tayo at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutang i-subscribe ito para palagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads. At ako'y mag-shout out kina Tomasito Kaasi, Hyacinto Pinya, Vic Michael Pagute, Cirilo Jaom, Pedrito Ray, shout out din kay Aldrin Jacinto, kay Chai Chai Singh, Rogelio Cortez, Alex Vancena, user VO50 M6UR, Kawan Heart TV, Glenn Mario, user VYFFC7, Raul Trangia, Joselito Kahade, Angelito Capistrano, Danny Flores, Rimelito Katamura, and lastly shout out kina John Michael Samurai, Joy Navarro, Robilin Lopez, Arturo Paangay, Rich Jean Sanchez, kay J. Mark Kuganap, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Bihira lang tayo makarinig mga katiyats ng mga treasures na ibinaon sa mangrove or kabakhawan. Diba? Pero 3 years ago, ay may pinuntahan ako na treasure site ng aking father sa sentro mismo ng mga mangrove. Noon nga, ang mga comments ay sabi nila manghuli daw ako ng alimango. Pero nang makita nila na nandun talaga yun ay na-recovered kasi binalikan ko 20 years ang nakalipas. Natagpuan na ng ibang treasure hunter na mayroong mapa. Okay, kaya ang nangyari ay huli. Nahuhuli tayo, naunahan ng iba. Yun ang totoong treasure hunting sa middle of the mangrove trees na katulad nito. Kaya atin pakinggan ang mga kwento ni Katiyats about sa ganyang nakitang symbols. Jarang bao kol. Jarang bao kol. Ang uyo ini kol. Ito man ang tanaw ang bao. May bato diha na dako. Tondolon. Nadaan side. Kita nang ganda. Nang square na bato, itom na bato gahi kayo. Nada ang number.
Okay mga katiyat, 100% na mayroong treasure sa mangrove area na ito. Bakit ko nasabi? Ito, hindi yan ginagamit ng DENR. Pwedeng gumagamit ang DENR ng araw sa mga bato kapag sila ay nag-survey sa mga mangrove. Pwedeng gagamit ang DENR ng numero, pero gumagamit na kasi ito ng bilog. Kaya Japanese treasures na ito. Okay, anong meron dito mga katiyats? Arrow. 2 L. Okay, tingin ko gumagamit siya ng Roman G. Yung Roman alphabet. Okay, 197. Ngayon, itong 197, pwedeng distansya ito. 197 kahakbang. Okay, kaya tingnan nyo doon katiyat sa sinasabi nyo na uyo ng bao or ulo ng pagong, nakaganyan kasi yan. Nakatingin daw yung ulo ng pagong dito. Napakalaging pagong yun. Yung ulo nun, napakalagi, bilog na bilog. Kaya sa tingin ko mayroong 2 item na nakatago dito. Ito yung tinuturo ng arrow. Ang tinuturo ng arrow ay yung pagong. Yung malaking ulo ng pagong, malaki din yung likod niya. Nakaganyan. Ito yan. Yan yung ulo. Okay, at kumuha kayo din ng tipak sa ulo na yan, dalhin nyo sa bahay nyo. At kumuha kayo ng kahit John Rocks lang, John Rocks. Okay? Or agridulce o limonsito. At kumuha kayo din ng bato na ordinaryo dyan sa mangrove na yan. At i-compare nyo yung dalawa. Halimbawa, ito yung simento, sa ulo ng pagong ito yung kinuha nyo lang dyan sa tabi-tabi. Ngayon, patakan nyo yan ng limonsito kung alin ang bubula dyan sa dalawa. Yan ang simento. At kapag simento, isa lang ang ibig sabihin, jackpot na yan kasi bilog na bilog yan na bato. Pwedeng may laman yan na giveaway kay mga katiyats. At ang likod rin ng pagong, tingnan nyo rin kasi napakalaki ng likod niyan. Kapag yung ibabaw, pukpukin nyo ng maso, halimbawa ito yung pagong na yan, ito yung likod niya, nagaganyan yun eh. Pukpukin nyo itong ibabaw. Kapag tutunog, okay, merong hollow chamber yan sa loob. Itong ulo din, pwedeng may laman yan. At ito ay nakatingin doon sa bato na may 197. Ngayon, hakbangin nyo uli, galing sa ulo nitong pagong. Hakbangin nyo yan ng maliliit lang na hakbang. Kapag umabot ng 197 or 200, jackpot na yan. Dalawang treasure dyan, tinuturo ng pagong sa 197. Napansin nyo mayroong bilog yung bato sa baba, yun ay treasure under. At kanina sa video, sinabi nyo mayroong matigas na bato na kulay itim na kwadrado. Pwedeng treasure box na yon na binalot ng alkitran. Okay, kaya talagang jackpot ito, mga katiyats. So kung 197 kahakbang yan, papunta doon sa bato na may marka na 197 galing sa ulo ng pagong, 197 kahakbang. Kapag ganyan ang nangyari na sukat, ibig sabihin na sa 197 marker, nasa baba nito, yung itim na bato sa baba niya. Baka yun ang treasure box na may laman. Estimated number of gold bars, nasa 4 o hanggang 6 lang. Okay, pero tiba-tiba na kayo dyan mga katiyats. Okay, kaya suspect number 1 natin, dahil tinuturo ng arrow, meron siyang LL. Ang LL naman, equivalent niyan sa Roman G ay 50-50 kasi yan. So 100 lahat yan, 100. So pwedeng 100 ka hakbang. Kapag ganyan na 100 kahakbang papunta sa dyan sa ulo ng pagong, kung 100 kahakbang lang yan, nasa ulo ng pagong. At ang 197 ay hindi distansya, kundi pwedeng laman or pwedeng number of gold bars na meron dyan.
Meron din kasing mga 1 kilo lang na gold bars na kasing laki ng pusporo. Maliliit lang na gold bars. Pwedeng ganun ang nandyan. Kaya nagiging 197 gold bars kasi maliliit. Okay mga katiyats. Balikan natin ang 197. Okay, so ito'y sa Roman, 50-50 ang L. So 100. Kaya hakbang kayo ng 100 kahakbang. Sukatin nyo, kapag 100 lang na hakbang yan papunta sa ulo, ibig sabihin ang tinuturo ng 197 ay ang ulo ng pagong or ng bao. Or ang bao, ang likod. Baka nandun sa likod. Kasi ang likod ng bao, kung tingnan natin, likod ng pagong, ay parang kwadrado siya. At dito naman, napansin nyo to, nagaganon parang chibron, nagaganyan to na marka at kitang-kita to, tool mark talaga yan. Yan ay treasure under. Kaya yung box sa baba niya na kwadrado na kulay itim, pwedeng kinulayan yun ng alkitran para hindi gaanong mahalata. Yung nakita ko sa sa mangrove na recovered treasures ay hinaluan ng alkitran ang buhangin, itim na matigas, parang bato. Yun ang binuhos doon sa treasure box. Of course, hindi ko na nakita ang treasure box, kinuha na. Yung natira ay yung hulman na lang ng treasure box. So, ano siya? Medium deposit siya. So, pwedeng mga medium deposit ng ganyan ang meron dyan, mga katiyads. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze. Kunin nyo yung kwadradong bato na kulay itim dyan sa baba nitong 197. Kunin nyo, dalhin nyo dyan sa aplaya or sa bahay nyo kung kaya nyong buhatin yan. Kasi maliit lang yun na box, nakita ko yun kanina sa video. Doon nyo nabiyakin sa bahay nyo. At kapag walang laman, balikan nyo. At ang baba ng bato, kasi pwedeng lapida lang ito, pwedeng lapida marker, ang baba niya ng hukayin nyo at ang lalim niyan ay nasa 1 meter lang. Mababaw lang yan. At expected nang makita nyo ay simento na box na kwadrado, mga katiyats. Okay, so good luck sa inyong lahat dyan. Ito yung mga walang kaduda-duda na mga treasure marker na meron talagang numero, merong litra, merong arrow. Wala na tayong masabi dito. Ngayon, yung nagsabi na nature na naman yan, paano ba nangyaring nature yan? Diba? So, yung iba siguro baka nature yun. Pero ito hindi na. Ito'y siguradong meron dyan. Dalawa, merong counter sign. Pagong nakatingin dyan sa 197. 197 nakaturo sa pagong. So, interchangeable silang dalawa. Pwedeng nagturuan, pwedeng dalawa. Pagong at baba nito, dalawang item ang meron dyan. Okay, paalam na. Good luck sa inyo mga katiyats. God bless you all. Paalam.